kailanman mababayaran si Binibining Sanchez. Walang kapalit ang mga tulong na ibigay niya sa akin, sa amin ni Ernesto. Narito ako ngayon, malakas at nananatiling nakatayo sa gitna ng bagyong ito dahil sa kanyang busilak na kalooban. Lino, sa'yo ko na ibibigay ang maliit na bahagi ng aking sakayan. Hindi ka naman iba sa akin, sa aming pamilya. Marami naman tayong pinagdaanan, kaya pinagkakatiwalaan ko hindi mo pababayaan itong sakayan. Salamat, Maring Amanda. Kaya ako naiiya sa iyong mga naibigay sa amin at sa akin, anak. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Dahil nanay pala ang kabayo pinadala ni Pare Amanda para sa atin. Marami rin pinadala si nanay rin para sa atin. Anak, hilang kita mo ba yan? Hindi na tayo muling magbubutol. Ang binting ito ni Pare Amando ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay ang palitan ng mga aking tahanan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Pare Amando. Sobrang sakit sa ulo ang dala ni Benigno sa aming mag-asawa. Masyado nang makadayuan ng kanyang isipan, pwera na lang ang pagpapalakad ng Estados Unidos. Paano naman naging sakit sa ulo si Benigno? Aba, nung isang araw, binanggit ang pagbabalak niya pumasok sa politika. Bagamat medisina ang tinapos ay ayaw manggamot ng iba. Paano yun doon, Tito? Kung yun ang nais ng inyong anak, may magagawa ka pa ba? Sa bagay, gusto ko rin naman magkaanak na gobernador. Inatasan ko si Pedrito na mamahala sa press at public relations. Importante ang cameraman dahil ito ang kukuha ng mga litrato na mapakasama sa kalaban. Kapag tayo nagpagpapay, bubuksan natin ang gate ng Kapitol at araw at gabi. Huwag ninyo ako tatawagin mayaman sapagkat hindi ako mayaman at ang mayaman ay ang aking ama. Kumusta ang iyong lakad? Hindi mo nga yung sinilin yung katiwala ng asyenda ng maluhan. At ayaw niya maging bodyguard mo sapagkat gusto niya ng tahimik na buhay. Itinuloy ni Lino ang balak niya magpakilala kay Didang. Nakuha agad ni Lino ang loob ni Aling Juana. Nakita ni Lino na maganda talaga si Didang. Ngunit ang mga mata nito ay malungkot. Unang pagkakataon na magkita tayo sa Maynila ay pinagdasal ko na sana ikay muling makita ko at maging kaibigan ko. Didang, meron sana akong gusto ipagtapat sa'yo. Mahal kita, Didang. Masyado pa maaga para sa atin ang magbahayan. Pagpasensyahan ko ng hindi ko tatanggap ang pag-ibig na kahit paano magkita ko. Ang puso kung sakaling iwan ang kanyahan, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Naging abogado ka lang sana, Kalino. Ramdam ko'y bagay na bagay kay Nino Sanchez. Ba't di ka kaya magpagawa ng karatula sa ating bukid? Mahal ba yun? Didong, abogado ang gumagawa sa karatula, hindi karatula ang gumagawa sa abogado. Hindi kaya dapat si Lino sa pagmamahal ni Loreto. Oo, tama. Si Loreto ay dapat kay Papa Lola. Kung may utang na loob pa si Lino kay ni Sanchez, Aling Basilia at Pare Amando, siya na mismong lalayo kay ni Sanchez. Oo, tama. Lino, saan ka pupunta? Ay, Pare Amando, hindi na ako. Naiwan ko kasi na ang baril na walang lisensya sa aking baul. Ah, ganun. Sige, mag-iingat ka. Sige ho kayo rin. Holy, kapag dumating ang araw na kayo pansin sa inyong lupa, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin ni Kalino. Siya nga pala, may pagtatapat ako sa iyo. Ano yun, Bidong? Matagal na kitang iniibig mo. Nararamdaman mo rin ba yun sa akin? Hindi na dapat tinatanong mo, Bidong. Mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita,
Halika, pasok. Nais ko magsimula na tayo. Noon, sa Maynila, namasukan ako bilang katulong. Ako'y pinalad dahil nakapagtrabaho ko kay Doña Memay. Itinuring niya akong parang isang tunay na anak. Pumunta kami sa isang malaking bapor at ipinakilala nila sa akin ang kapitan ng bapor na si Edith at si Mr. Evans. Niyaya ako ni Mr. Evans na sumayaw at naramdaman ko na lamang na unti-unti akong nawala ng malay. Inaya ako nila Chick na maging hostess sa nightclub ni Rick sa Dewey Boulevard. Mulis ako sa nightclub at tinulungan ako nilang ni Rick na makapasok sa isang tindahan. Ayun! Wala akong muna umalis, Didang. Kalino, halika! Bakit, Bidong? Nakikilala ba kung sino-sino ang mga nagpaputo? Maaring isa sa kanilang mga pakay ay mapatunayan na tayo ay nagtatago ng mga armas na walang lisensya.